Ate Yours. Anong pangalan mo? Lay po. Lay. So, Batang Lay, okay lang ba na may istorba ka konti ni Ate Yours tapos magkukwentuhan lang tayo? Opo. Sige. So, meron ako ditong maliit na libro, no, na hawak-hawak. So, ano yung mga napansin mo dito sa ating maliit na libro? Wala pong sulat. Wala siyang sulat. Bukod sa wala siyang sulat, ano pa? Daming colors. Marami siyang colors, tama. At alam mo ba na etong aklat na to or maliit na libro na to na walang sulat, sabi mo, pero meron niyang magandang kwento na makikita natin dito sa Biblia. At yun yung gusto kong i-share sa'yo. So, handa ka na ba na magkwento si Ate Yours sa'yo? Pero bago yan, tanong ulit ni Ate Yours, pag nagbasa tayo ng libro, saan ba tayo nagsisimula? Sa unahan o sa ulihan? Sa unahan. Sa unahan, no? Pero dito sa libro nating babasahin ngayon, magsisimula tayo sa ulihan. Sa gintong pahina. Anong naiisip mo pag nakakita ka ng ginto? Alahas. Alahas, no? Kasi yung alahas, no, marami siyang mga designs, no? Pwede siyang hikaw, kwintas, no, bracelet. Pero si Ate Yours, ang naiisip ko pag nakakita ko ng ginto ay ang Diyos sa langit. Sino ba yung Diyos sa langit? Siya yung nanlikha sa'yo at sa akin. Siya yung ating manlilikha. Lahat ng mga bagay na nakikita mo dito sa paligid, lahat yon ay likha ng Diyos. No? Pero alam mo, mayroong espesyal na nilikha ang Diyos. Yun ay ikaw at ako, tayong mga tao. Bakit? Kasi ang Diyos ay pag-ibig. At sabi nga dito, sa Biblia, sa Juan 3:16, pwede mo bang basahin yung may guhit na may kulay ha, Batang Lay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Okay. Yung sangkatauhan na tinutukoy dito, Batang Lay, ay ikaw at ako, tayong mga tao. No, gayon yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At alam mo ba na bukod ang Diyos ay pag-ibig at manlilika, ang Diyos din ay banal. Pag sinabi natin banal, ibig sabihin wala siyang kasalanan. At ang Diyos, sabi natin, nakatira siya sa langit. Doon sa langit, ang daanan doon ay purong mga ginto. At higit sa lahat, ang mga bahay doon ay naglalakihan, parang mga mansyon. Ngunit may isang bagay na nagpapahiwalay sa iyo mula sa Diyos. At yun ay ang kasalanan. Anong kulay ito, Batang Lay? Black po. Black. O ito yung tinatawag nating madilim na pahina. Ganito yung kalagayan ng ating mga puso. Madilim dahil sa kasalanan. Ano pa yung kasalanan, Batang Lay? Ito yung mga bagay na iniisip, sinasabi, ginagawa na hindi gusto ng Diyos. Halimbawa, nagsisinungaling ka, o di naman kaya ikaw ay nangunguha ng bagay na hindi sa'yo. So yun ay isang kasalanan at hindi natutuwa ang Diyos sa bagay na yun. Meron ka bang mga kasalanan na nagagawa mo bilang isang bata? Pwede mo bang sabihin kay ate? Nagsisinungaling nga po. Nagsisinungaling? Bukod pa doon. Nang-aaway po. Nang aaway ka, no? Yun ay isang bagay na hindi gusto ng Diyos. Meron bang nagturo sa'yo ng bagay na yun? Wala, no? Pero nagagawa natin. Kasi sinasabi dito sa Roma 3:23, pakibasa, Batang Lay. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, sinasabi dito, ang lahat ay nagkasala. Ibig sabihin, lahat tayo yun, ikaw at ako. Ibig sabihin na hindi natin nasunod yung gusto ng Diyos. Hindi natin siya na susunod yung inuutos niya mula dito sa Biblia. Pero bakit natin nagagawa yung bagay na yun? Kasi nga tayo ay ipinanganak na makasalanan. Likas tayong makasalanan na mas gusto natin gawin yung mga bagay na magpapasaya sa atin kaysa gawin yung bagay na gusto ng Diyos para sa atin. At alam mo, ang kasalanan, meron siyang parusa. Ang parusa ay mahiwalay ka sa Diyos. No? Ibig sabihin, dahil sa kasalanan, maaari kang mapunta dun sa lugar kung saan puro paghihirap, mainit, no? At talagang puro iyakan. At dahil doon, gumawa ang Diyos ng paraan upang ikaw at ako ay hindi maparusahan sa ating mga kasalanan. Anong kulay ito, Batang Lay? Red po. Red, o tinatawag nating
pulang pahina. Alam mo ba, ang naisip ko dito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Sino ba si Jesus? Si Jesus, siya yung perfecto at anak ng Diyos. At alam mo ba kung ano yung ginawa ni Jesus para sa iyo at para sa akin? Ibinigay niya yung kanyang buhay at yung kanyang dugo para sa iyo at para sa akin. Sa pamamagitan ng inako ni Jesus, yung parusa na para sa iyo at para sa akin dapat. Sabi nga dito sa Biblia, sa Hebreo 22 ba? Pakibasa, Batang May. At kung walang pag-aalay ng dugo ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Okay, no, ibig sabihin, yung dugo ni Jesus Christ na ibinigay niya sa iyo at para sa akin, yun yung magiging paraan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. At bukod sa binigay niya yung kanyang dugo at saka yung kanyang buhay, si Jesus, alam mo ba, pinahirapan siya ng mga tao, no? At nangyari sa kanya, siya ay ipinako sa krus at pagkatapos siya ay namatay, inilibing at nabuhay sa ikatlong araw. Ngayon si Jesus ay nasa langit at naghahanda siya ng lugar para sa iyo at para sa akin. Maaari mo bang basahin sa unang Korinto 15, 3 ba at hanggang 5a. Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Okay, so dahil dyan, no, sabi natin si Jesus ngayon, siya ay nasa langit at naghahanda ng lugar para sa iyo at para sa akin. At dahil sa ginawa ni Jesus, maaari nang mapatawad ang iyong mga kasalanan. Anong kulay ito, Batang Puti Lee? po. Puti. O ito yung tinatawag nating malinis na pahina. Ganito yung gusto ng Diyos na maging kalagayan ng ating mga puso, maging malinis. Pero paano natin yun gagawin? Meron ditong sinasabi sa Biblia, sa Juan 1:12. Pwede mo bang basahin? Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Okay. At sabi dito, Batang Lay, ang kailangan ay tumanggap at sumampalataya. Sino? Subalit ang lahat, yung lahat na tinutukoy ay ikaw at ako, tayong mga tao, kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, at ikaw ay naniniwala na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan, na tanging siya lamang yung maaaring makapagpatawad ng iyong kasalanan pag pinaniwalaan mo yun. Ang sinasabi dito sa binasa natin at pangako ng Diyos ay bibigyan kanya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, mapapabilang ka sa pamilya ng Diyos at pagdating ng araw, ikaw ay uuwi doon sa langit. Makakapiling mo yung Diyos sa langit. At anong ni-happier sa iyo ngayon? Nais mo ba na tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas? At ikaw ba ay naniniwala sa Kanya na siya lang yung namatay para mapatawad ng iyong mga kasalanan? Opo. Sige. So dahil diyan, meron lang tayong mga ilang katanungan para sa iyo. No, nais mong tanggapin si Jesus, tama? Sige. So meron tanong si Ate Yorsa, sino nga ulit si God? Siya po yung lumikha sa atin. Okay, bakit mo nasabi na si God ay banal? Wala po siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Bakit natin kailangan si Jesus? Kasi po, dilim po, may kasalanan po ako. Okay. Ano ba yung kasalanan sa pagkakaintindi mo, Batang Lee? Yung mga bagay na ayaw po ng Diyos. Ayaw ng Diyos. Ano yung ginawa ni Jesus para sa'yo? Na matay po siya sa krus at muling nabuhay. Okay, no? So, yun yung ginawa ni Jesus para sa'yo. So, ngayon, Batang Lay, no, tayo ay mananalangin. No? Marunong ka bang mag-pray? Opo. Sige. So, ang gagawin mo sa panalangin natin, magsisimula ka sa Dear God. Pagkatapos noon, sabihin mo kay God na ikaw ay makasalanan at humingi ka ng tawad sa Kanya. At pangalawa, sabihin mo din kay God na naniniwala ka kay Jesus Christ na siya ay namatay para sa iyong mga kasalanan, na tanging siya lamang din
ang makakapagpatawad sa iyong mga kasalanan at tanggapin mo siya bilang tagapagligtas. At pangatlo, sabihin mo rin kay God na nais mo na mabago ang iyong puso, no? At sumunod ka sa Kanya, sa kalooban niya para sa iyo. At tapusin mo yung panalangin mo sa In Jesus' name, Amen. So, maaari mo bang gawin yung Batang Lay? Opo. Sige, so ikaw ay manalangin. Dear God, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Naniniwala po ako na si Jesus ay namatay sa krus, nilibing at muling nabuhay para sa akin. Tulungan niyo po ako na sumunod sa iyo. Tinatanggap ko po si Jesus sa aking puso bilang Panginoon ko at tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Okay, no? So ngayon, Batang Lay, ang tanong, kanino kang anak na? May God po. Kay God. So paano natin nasabi yun? Yung dito po. Sa Bible, no? So ngayon, ang gagawin natin, yung lahat yan, papalitan niya natin ang pangalan mo. Subalit, Si Lay na tumanggap at sumampalataya sa Kanya, ay binigyan niya si Lay ng karapatang maging anak ng Diyos. no? Okay, at bilang anak ng Diyos, no, meron siyang mga pangako sa iyo. So, ang pangako ng Diyos para sa iyo, sabi sa Hebreo 13, 5, at 6 ba, ay 5 ba, hanggang 6 ay ganito. So sabi dito, babasahin ko lang, hindi kita iiwan ni pababayaan man ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, no, lagi mong kasama ang Diyos. So kung feeling mo, minsan nag-iisa ka, no, malungkot ka, nandyan ang Diyos lagi, kasama mo siya. Hindi ka niya bababayaan. At sinasabi din na ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Ibig sabihin, kung mayroong mga pagkakataon, no, na nahihirapan ka, sumunod sa Kanya, i-guide ka ng Diyos, tutulungan ka niya na gumawa ng tama para sa Kanya. O di naman kaya, bilang mag-aaral, mayroong mga assignments na nahihirapan ka, tutulungan ka ng Diyos at bibigyan ka niya ng katalinuhan para magawa mo yung iyong aralin. So, yun yung pangako sa iyo ng Diyos. Para mas matandaan natin, Batang Lay, lagay natin sa kamay natin. Pangako ng Diyos, Pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, pababayaan man. Yung man, palta mo ng pangalan mo, Lay. Tapos ituro mo yung iyong sarili. Okay? Pangako ng Diyos, Pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, pababayaan, Lay. Sa kabila naman, no, yung sa akin, palta mo rin ang pangalan mo. Okay? Ituro mo yung sarili mo. Pangako ng Diyos, Pangako ng Diyos, ang Panginoon ang tutulong kay Lay. Yan yung pangako ng Diyos sa iyo bilang anak niya. At darating yung pagkakataon na Batang Lay, no, dahil anak ka na ng Diyos, makakagawa ka pa rin ng kasalanan. Pero sa tingin mo, ano yung dapat nating gawin? Alam mo ba? Wala kang idea. Sige. So sabi dito sa unang Juan, 1, siyam ay ganito. Basahin mo kung sakaling ikaw ay makagawa ng subalit kasalanan. kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Okay, ibig sabihin, Batang Lay, ang kailangan mo lamang gawin ay aminin mo yung kasalanan na nagawa mo at ihingi mo ito ng tawad sa Diyos. At pangako ng Diyos dito sa binasa natin, ikaw ay patatawarin niya. Ibig sabihin, lilinisin ka niya at patatawarin ka niya dun sa kasalanan mo. So, yung kailangan mo lang gawin, maging specific ka. Kunwari, nagsinungaling ka sa magulang mo, sabihin mo, Dear God, sorry po, nagsinungaling po kay Mama. Tulungan niyo po ako na maging truthful next time. In Jesus' name, Amen. At magpasalamat ka sa Diyos sa kapatawaran na binigay mo para sa iyo. At dahil sa ginawa ni dahil sa ikaw ay anak na ng Diyos, nais niya na lumago ka pa ng lubusan. Anong kulay ito? Green. Green, no? Alam mo ba, yung mga bagay na nasa paligid mo na kulay green, ano yung na-observe mo sa kanila? Nag-grow. Nag-grow sila. At alam mo, sinasabi din dito sa Biblia, sa 2 Pedro 3:18 ay ganito. Subalit, pakibasa. Subalit, Sa halip, ay sa patuloy kayong lumago sa kagandahan loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si
Heso Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Okay. So, sinasabi dito na ang nais ng Diyos ay magpatuloy kang kilalanin siya sa kagandahang loob at sa pamamagitan ni Kristo, no? So, paano yun? Kailangan, no, ay lumago ka para sa Kanya. So, paano natin gagawin? From the word grow. Yung G, go to church or punta ka dito sa Rafa Ministries, no? Diyan nagtuturo sila ng mga bata tungkol kay Jesus Christ. So, may experience mo dyan, no? Makikilala mo pa si Jesus sa kanilang mga pagtuturo. So, every day meron sila dyan and every Saturday na klase. No? So, pangalawa is, anong letter yung sa grow? R. R. No, read your Bible. Kung meron kang Bible sa bahay ninyo, ay magbasa ka ng Biblia. No? Simulan mo sa aklat ng Marcos. And bago ka magbasa, syempre, kailangan manalangin ka muna. Hingi mo ng wisdom, no, from God sa pag-aaral mo ng kanyang salita. Okay? Ilang taon ka na, Batang Lay? 10 po. 10. So, everyday ang gawin mo, 10 verses, no, yung babasahin mo sa Bible. At ano yung sumunod sa grow natin na word? Ibig sabihin, obey God's word. Hindi mo lamang tatandaan yung binasa natin dito sa Biblia, no, or yung malalaman mo, kundi dapat obey. Ibig sabihin, gagawin mo din siya, susundin mo rin siya nung sa iyong buhay. Halimbawa, sinabi sa Bible na igalang ang iyong magulang. So, ikaw, no, bilang anak ng Diyos, nais ng Diyos na sumunod ka, respeto mo, at sundin mo yung iyong mga magulang. And ang last na letter, W. Ibig sabihin, ay kung paano mo tinanggap si Jesus Christ ngayong araw na to, ganun mo din siyang ipakilala sa tao, no? Halimbawa, sa iyong family, o di naman sa ate, kay kuya, mga kaibigan, classmates mo. So, ipakilala mo si Jesus Christ din sa kanila. So, ngayon, Batang Lay, mayroon ka bang gustong ipagpasalamat kay Jesus? Opo. Sige, pwede bang simulan mo yun sa panalangin or gawin mo sa panalangin? Dear God, salamat po dahil niligtas mo po ako in Jesus' name. Amen. Okay, Batang Lay, pwede ko bang malaman yung buong mong pangalan? Lay po at Carolina. Okay, Carolino. Okay, so saan ka nakatira dito? Anong street? Kung Sa may kabilang kanto lang. sa kabilang kanto. Sige. So para kung babalikan ka namin, no, alam ko kung saan ka pwedeng imbitahan. So meron din ditong babasahin si Ate Yours na bigay sa'yo. So tanong ni Rubino, nandyan may mga ilang malalaman ka dyan na tungkol pa kay Jesus Christ. So, Batang Lay, bago tayo maghiwalay, magpipray muna si Ate Yours para sa'yo. Okay, let's pray. Dear God, maraming salamat po sa buhay ni Batang Lay na sa araw na to, siya po ay nakakilala sa iyo at tinanggap ka niya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Ang panalangin ko po, Panginoon, ay patuloy mo siyang gabayan, ingatan, higit sa lahat, ay mas kilalanin ka pa po niya sa kanyang buhay at lumago po siya sa pagkakakilala niya sa inyo. Panginoon, salamat po at ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Sige, Batang Lay, thank you ha. Uwi ka na. Bye!